Italian helmet pero pasok sa budget? Tara, tingnan natin itong bagong helmet na nilabas ng isa sa mga bagong helmet brands na nilaunch dito sa Pilipinas. This is the review of the Airo Conor helmet. Let's go! Yun, magandang araw po mga idol, ako si Jex and welcome po sa Mooncycle. At today, re-review po natin itong Airo Conor helmet. Ito po ang isa sa pinakabagong helmet na nirelease ng Airo dito sa Pilipinas. So nabanggit ko nga kanina, no, ang Airo is an Italian company which was introduced here by Sec Moto Supply. Si Sec po ang nagdadala ng Airo dito sa atin sa Pilipinas. May mga nilabas po silang mga styles of helmets for dual sport, for motocross, and for MotoGP. Ang Airo Conor naman, i-introduce niya mainly for street use. Itong Airo Conor helmet, ngayon pa lang sasabihin ko na ang price niya, nagkakahalaga lang siya ng 6,500 pesos para sa isang global quality helmet brand. Para magpresyo siya ng 6,500 dito sa market natin, sulit na sulit siya, no? Pero sulit pa rin ba siya pag diniscuss natin yung mga features na available sa kanya? Tara, isa-isahin natin kung ano yung makikita natin dito sa Airo Conor helmet. Bago natin simulan yung detailed review ng Airo Conor helmet, make sure po to subscribe na rin dito sa ating YouTube channel, no? And pakit na rin po ng like button para po dire-diretso tayo makapagbigay ng mga contents katulad nito, no? Sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po kayo. Hit that notification button na rin, no, mga idol. Thank you. Yon, ang isang helmet review, lagi natin yung sisimulan sa safety. So kung mapapansin natin dito, approved siya by ECE 22006. So sa 22006, ito na yun po yung pinaka-updated version ng kanilang approval and safety ratings, no? So ECE is from the European country testing board. And syempre, meron din siyang sticker from ICC. Approved siya sa Regulatory and Safety Board ng Pilipinas. Yon, para naman sa kanyang design. Again, design is subjective, no? Pero siguro mag-agree naman kayo sa akin na talagang pag nakita niyo itong helmet na ito ay pogi, no? May mixed style siya ng retro and modern. Retro, ba't ko nasabing retro? Makikita niyo meron siyang mga open mesh dito. Ika nga ng mga tagline nila dito is derived from the wind, no? Talagang gamit na gamit ang wind sa kanilang marketing, no? Pero mostly, binabanggit lang nila yon dahil itong helmet na to is wind tunnel tested, no? So kung mapapansin nyo, napakadami niyang cuts, napaka-aerodynamic nung kanyang design. Pero dito sa unahan, meron pa rin siyang rugged classic styling, no? Kaya para sa akin, napaka-pogi ng helmet na to, no? Ang ganda rin ng kulay niya. Ito yung tinatawag na cement gray. Gloss gray siya, meron din mono white at matte black. Then meron din iba't ibang graphic options si Airo Conor. So pagdating naman sa kanyang materials, as per Airo, ito ay made from thermoplastic HRT. And nabanggit ko nga kanina, marami siyang cuts for aerodynamics. And dahil nga wind-driven ang marketing ng Airo Conor, no? Maganda ang airflow talaga ng helmet na to, no? Ito nagpa-function siya as air inlet. Pero ang kanyang bukasan ng inlet is narito sa loob. So hindi niyo makikita kung nagbubukas o nagsasara. Pero ito, narito siya. Medyo challenging lang, no? Habang nagra-ride ka, kung gusto mong isara, pag naulan or summer yung ating ride, gusto mong buksan, yun lang medyo challenge natin, especially pag nakamakapal tayong gloves. Pero kung isa-set mo na nakasara siya or nakabukas before ride, wala namang problema doon. Ganun din sa mga air vents dito sa taas. So scroll system ang kanyang pagbukas-sara. Isang challenge lang natin dito, no? So ito, siguro mas madali natin mabubuksan pag narito, no? Pero habang nagra-ride tayo, medyo malayo-layo na yung isa. Hindi naman natin matatanggal yung kamay natin sa throttle. Ayun, medyo challenging lang siya. Pero at least meron tayong air vents dito. And ito naman yung air outlet niya sa loob. And claim talaga ng Airo Conor is maganda yung air circulation ng helmet during ride. So talagang mostly summer helmet ito, no? Bagay na bagay din to sa atin dito sa Pilipinas kasi kahit naman ngayon panahon ng tag-ulan, mainit pa rin o maalinsangan yung panahon. Kaya usually advantage dito sa atin pag nagra-ride is maganda yung air circulation, no? Ayun lang, problema sa mga nagva-vlog dahil nga maganda yung air circulation niya, pumapasok talaga yung hangin dito sa helmet, no? So kung yung mga mics natin, lalagyan na lang natin ng mga wind muff para yung hangin hindi masyadong pumasok. And meron din tinatawag si Airo na ASN system. Iyon yung Airo Sliding Net. Mostly dito yan sa kanilang inner foam. Meron kayong makikitang parang net dito. This is designed to reduce the force transferred to the head on impact. Meron silang mga technologies na proprietary
from Aero mismo, no? Para mabawasan yung impact ng mga ulo natin in cases of crashes. So, meron din tayong Pinlock ready na lens. Pinlock 70, prepared ito. And kung mapapansin natin, hindi natin kailangan ng tools para palitan yung kanyang visor. Sa box, wala siyang kasamang extra visor. Wala rin siyang dual visor mechanism. So, single visor po itong helmet na ito. Kaya naman, ang kanyang weight ay 1,480 lamang. Napakagaan po ng helmet, no? Again, aerodynamic na yung helmet, magaan pa. Para sa size medium, 1,480 lang po ang timbang nito. Yes, wala siyang dual visor, no, na usually sa mga entry-level prices po ng helmet na available sa market, naka-dual visor ka na, no. Pero again, nabanggit ko nga, this is an international brand of helmet. Italian brand helmet po ito. Kaya usually, sa ganitong price, hindi na po natin mailalagay lahat. And dahil nga wala siyang dual visor, yun naman yung dahilan para mas mapagaan nila yung helmet na ito. And kung mapapansin nyo, yung kanyang visor, meron siyang locking system dito pag binababa. Pag nagra-ride tayo, gusto natin medyo nakaangat ng kaunti ito para mas mahangin, hindi nagfa-fog yan. Punta naman tayo sa kanyang locking mechanism. So, naka-micrometric system po siya as per Aero. Pero ang tawag po natin dito sa Pilipinas ay quick release. Adjustable po ito. Meron po siyang foams din sa kanyang quick release. Sa akin po, to be honest, mas prefer ko kung naka-double D-ring na ito. Usually, mga helmets po natin naka-double D-ring for additional protection. But kung mapapansin naman natin yung quick release na to, talagang quality din, no? Hindi lang siya basta-basta quick release. So, I think talagang matibay din naman to. Saka maganda yung pagkakagawa, oh. Mukha talaga siyang tibay. And pagdating naman sa kanyang foam, napakaganda. Meron siyang parang faux leather. And maganda yung pagkakatahi ng foam. Then, removable, washable foam din po ito. And Bluetooth ready na po ito. So may mga available na speaker holes na rin po dito. At yun, kung makikita nyo nga sa loob, no? Yun yung 3D mesh na technology ng Aero helmets. Ang ASN system. Napakalupit. So try naman natin i-fit yung helmet para makita nyo kung anong itsura niya nang nakasuot sa atin. At kung ano yung kanyang field of view. Minsan doon nagkakatalo, di ba? Yung mga helmets kasi na pagsuot natin, medyo maliit na yung field of view. Ito mukhang malawak eh. So tingnan natin yung actual field of view niya pag nakasuot na yung helmet. Ang ganong helmet, ang ganda niya. Ang ganda ng quality ng pagka-plastic niya. Oh. Kahit sa presyong 6,500, sulit na sulit to. Again, this is the size medium, 1,480 grams. Good sogi, no? Maganda yung pagkakalak ng kanyang visor. Yan yung sinasabi ko, meron siyang stop gap. City drive lang tayo at gusto natin medyo nakabukas itong visor natin. May lock siya dito. Pero di ba yung mga instances na naulan para hindi nagfa-fog. Then, okay naman yung quality ng paddings, maganda. Hindi siya kasing lalambot nung iba nating nasubukan. Hindi rin siya ganun katigas. Pero feeling safe tayo dito. And yun nga, magaan yung helmet. Para sa field of view naman, malawak yung field of view pa. Halos hindi ko na masyadong kita yung itong taas na view ng helmet, hindi ko na makita nga eh. Hindi nakita sa peripheral. Ito na lang nose guard dito ang kita ko. Pero kita ko pa rin talaga yung sides. Kung titingnan ko dito sa screen, ang pogi natin. Ganda pa ng kulay, no? So ito yung side view niya. Yung solid. Gusto ko tong helmet na to. Parang wala tayong suot to. Bagong-bago pa lang yung helmet. Brand new helmet. Pero parang nakasukat na sa atin. No? Alright. Yun, sa mga naghahanap ng solid Italian quality helmet sa sulit na halaga, check out nyo rin tong Aero Conor helmet. Okay siya pang daily use, pang long ride, mga nagsisimula sa big bike, medyo nagtitipid pa sa budget. Ito, okay din to. Susubukan din natin tong i-ride. Titingnan natin yung quality niya during the ride na rin, yung kung malakas yung wind noise talaga niya pagdating sa high-speed scenarios. Sa daily rides naman, kung okay ba siya, kung mainit ba yung pakiramdam niya, or maganda ba yung airflow niya, at saka yung ventilations niya pag nasa traffic, pag mainit yung ride natin, susubukan natin yan. No? Sa mga naghahanap ng Aero Conor helmet, available po yan sa Mooncycle. Punta po kayo, located po tayo at Linderson Arcade, San Pablo City, Laguna. Meron din po tayong TikTok and Shopee. Check nyo lang po yung links sa baba. Available po yung mga items natin doon. No?
Yun, again, maraming salamat po sa pagsama, no? At lagi po tayong mag-iingat, lagi po tayong magsusuot ng mga safety gear pag po tayo ay magmomotor at lalabas ng ating bahay, no? At maraming salamat po sa pagsama. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po kayo sa ating YouTube channel. Stay safe, ride safe, at ako po si Jex. Enjoy the ride!